Yun mga bro, gandang tanghali. Paiba tayo ng dive ngayon. Afternoon dive tayo. Try natin kung malinaw ng afternoon. Kasama natin si Master Bagat. Doon kami sa kabila, harap. Parting Banaw saka Bunga. Nain muna namin sa Banaw. Tingnan namin kung malinaw kasi pa high tide naman. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanonood ng aking video. Thank you. At sa mga bago pa lang napadaan lang, baka naman paki-subscribe naman. I-hit ng notification bell para updated kayo sa lahat ng video ng aming ginagawa. Yan, tara mga bro. Samahan nyo ulit kami sa lalim. Let's go! Let's go mga bro. Tara, samahan nyo muli ako sa aking panibagong adventure. Big shout out nga pala kay Crispin Estornenos. Maraming salamat mga bro sa panonood at pagsusubaybay ng aking mga video. Salamat. Kasama natin ngayon mga bro, walang iba kundi ang nag-iisang si Master Bagat. Let's go mga bro. Have some fun and enjoy watching. Ano kaya kung may upload na to? What? Ilang beses na kami magkasama. Laging zero. Mayroon at may upload naman. 5 beses na siguro kami magkasamang zero lagi. First trap natin at ito nakakita agad tayo ng singsingan. Ayun, sa pool agad. First catch of the day. Itong classification ng surahan na to, hindi talaga siya gaanong nalaki, kaya good size na rin yung tinira natin. Unang isda natin mga bro, singsingan. Second drop na tayo mga bro. At dito gapang-gapang lang muna tayo sa gilid ng bato. Medyo may kalabuan yung tubig. At ayun, may biglang lumabas. Isang mangrove snapper sana. Kaso naunaan tayo ng tingin. Bumalik uli sa pinanggalingan niya. Hinabol pa sana natin. Hindi na natin nabutan. May sweet lip sana dun sa baba niya. Hindi natin pinansin kawa ng hinabol nga natin yung snapper. Sayang, hindi na natin nakita. Next drop tayo mga bro. At ayun, may nakita akong target. Ito yung isdang nakita ko lang sa vlog ni Joy Adventure. Kakaibang lapo to mga bro. At ayun sa pool.
First time kong makahuli ng ganitong lapo. Kulay dilaw. Ang ganda nitong tingnan mga bro. Hindi pa naman siya kalakihan. Kaso ox na to. Medyo malabo yung dagat ngayon, kaya kung anong pwedeng makuha natin pang ulam, kunin na natin. Nahuli ni Joy Adventure nga rare na lapo. Ready lang. Kailan ko nakahuli nito. Hindi pa nakalakihan, pero maganda eh. Another drop tayo mga bro, at may naispatan sana agad akong target. Malaki-laki na sana to. Isang lapo mga bro, ayun oh. Kaso ang ilap, ayun, karipas na siya ng langoy. Sayang, medyo may kalakihan na sana. Nadaanan natin si Master Bagat at ayun, ang dami ng huli ni Master Bagat oh. Wow! Iba ka talaga Master Bagat, isa kang alamat. Halata talagang malabo yung tubig. Ito, mababaw lang tong pinaglalangoyan namin, pero halos di makita yung ilalim. Pag nasa ilalim ka naman, may linaw naman, mga isang di pa lang siguro. Dive na ulit tayo mga bro. At ayun, habang nagdadrop lang ako, may napansin ako dito pasalubong sa akin. Ayun oh, 2 piraso. Isang bluefin trevally sa pool. Tinamaan natin. Ito yung pangatlong isda natin sa araw na to mga bro. Hindi pa siya kalakihan, pero kagaya nga ng sinabi ko, kailangan natin makauwi ng pang-ulam, kaya okay na to. Sinabayan muna natin dito si Master Bagat sa pamamana. Ayun, sumisid na siya. May target sana dito si Bagat eh. Isang malaking lapo. Ito yun, dumaan pa sa ilalim ko oh. Try ko pa sanang panain kaso malayo. May lap.
Sayang, hindi na pa nanibagal. Ito! Ito! Ito mga bro, habang lumalangoy tayo sa tabi ng baklad, may napansin ako ritong isda. Isang maliit na barakuda. Natrap siya dito sa net ng baklad. Ayan no, buhay pa siya. Nice! Kinuha ko na rin to kasi baka masayang lang. Mabulok lang dito. Malaki-laki na rin naman pati. Sayang naman kung mabubulok lang. Yun no. Good size barakuda. Shih Tzu kung tawagan dito sa amin. At ito, last drop natin sa araw na to mga bro. Nakakita pa tayo ng isang lapo. Good size na rin. Yun, sa pool. Nakahabulan pa tayo ng isang lapo. Sumiksik naman yung lapo sa ilalim ng corals. Kaya hindi natin nahila yung shot natin. Kailangan natin i-recover. Kaya ito, nakapagpahinga na tayo. Tara, retrieve na natin yung isda. Medyo mababaw lang itong napanahan natin ng lapo. Siguro mga nasa 7 o 6 na di pa lang to. Apa na tayo mga bro? The other day mga bro, sisid ulit tayo. Pero dito na lang tayo sa tapat. Dito na lang ako sa tapat ng aming barangay. Solo dive ulit tayo. First drop tayo. At ito, medyo malabo pa rin yung tubig. At ito, habang nagpi-free pull tayo, may napansin ako dun sa unahan. Nakapatong sa corals. Yan o. Isang pawikan. Wow! At pinapaligiran siya ng malilit na isda. Mag-hello lang tayo kay paring to. Maamo tong pawikan na to. Good sign sa akin to pag mga ganitong nakakakita ako ng mga creature na ganito.
mga bro. Dito na lang sa medyo mababaw. Dahil may nakita tayong target dito. Tayo yun, bumalik pa talaga. Sa pool. Di ko rin alam ang tawag sa isdang to. Yun, sa mga nakakaalam, comment below na lang mga master, mga bro. Yan, first place natin mga bro. Hindi ko alam kung anong tawag nito eh. Anong pangalan nito. Pwede naman. Next drop tayo mga bro. Ito medyo may kalaliman na tong spot na pinuntahan natin. Habang nagpi-free pull tayo, nagpi-fish pull na rin tayo. Para kung may isda man sa malapit, matitira agad natin. Ayun, fish call muna tayo. Pasensya na mga bro at kung medyo malikot yung camera. Gawa ng lingon tayo ng lingon, baka may biglang sumulpot. Dito nga habang nagpifish call tayo, ayun, may biglang sumulpot, jali sa likod. Di natin tinamaan, sayang. Ito, nakarecover na tayo ng hangin. Next drop ulit tayo, same spot pa rin mga bro. Sa unahan lang ng konti nung pinagpanaan natin ng mamsa. Ito talagang yung kanto na to ng bato. Medyo malalim na talaga to mga bro. Dito may natanong ako sa malayo. Yung sa MGT mga bro. Effective talaga pag fish call. Talagang nalapit ang isda sa pool. Dalawang piraso pala ito. Andun sa lalim yung isa. Hindi siya napansin. Ayun, habang lumalangoy siya, hinigpitan ko na rin yung tali. Mahirap kasi pag nagtanggil yan dyan sa bato. Mahirap i-recover to, medyo malalim. Kaya hindi ko inayaang makalangoy siya para pilipit sa kung saan man dyan sa ilalim sa bato. Ito na ang pangalawang beses kong nakahuli ng GT yung season na to. Medyo malaki-laki ito doon sa una kong nakakuhang GT.
ng tama. Wala talagang kawala. Gitnang gitna. Tumagos pa yung shop natin. Secure na secure talaga itong isang to. Dito ulit mga bro. 2 piraso nasa ilalim. Another dive tayo mga bro. Halos puro malalalim yung sinisid natin ngayon. Gawa ng pag may nakita talaga akong ganyang mga mamsa, talagang pumupokus ako ng pamamana sa mga kantuhan. Baka kasi mayroon pang ibang dumaan. At ito, may nakita pa akong isang isda. Malaki-laki na rin sana ito mga bro. Kaso sa sobrang lalim na nga, hirap na akong hilahin yung buya ng pana ko. Kaya ayan, halos di ko maabutan. Tinamaan sana kaso pagpulupot, tanggal naman, dito tumagos yung shop. Sayang. Kailangan ko na talagang magdagdag ng lubid ng sabuya. Kasi pag ganitong malalim, pag nasagad na, ang hirap hilahin ng buya pa ilalim. Ay, sorry lang. Kasagad na yung buya natin, hindi ko na mahila. Sayang, tinamaan sana. Next drop tayo mga bro. At ito na rin yung huling drop na to sa araw na to. Medyo lumalakas na kasi yung agos tsaka yung dunlok, yung alon sa ibabaw. Halos nagsasalubong kaya nakakahilo. Last drop natin ngayong araw na to. Ito yung napagkuha na natin ng GT. Binalikan ko kasi baka nandun pa yung isa. Pero iba yung nakita ko mga bro. Ayun oh. Kala ko dire-diretso sa akin. Gulat rin siya oh. Biglang liko. Ang laking pagi mga bro. Pauwi na tayo. Grabe na yung dunlok. Dunlok kung tawagin sa amin. Malalaki ang alon sa malalim. Kakahilo. Saka malakas pa ang agos sa ilalim. Kaya umuwi na tayo. Pero nakadalawang isda naman tayo. Yan. Nakauli uli tayo ng GT. Saka itong isa, di ko alam kung anong tawag dito. Okay na to mga bro. 2 pirasong GT sana. Hindi na natin naabutan yung isa, nawala na nung pagkukuha natin nitong isa. Tara, let's go. Yan na.